Hila-hila ni Dorothy ang isang maleta patungo sa malawak at marangyang sala. Suot pa ng dalagang isang mamahaling sunglasses. Bye Dorothy, ingat ka sa Amerika. Naiiyak siyang humawak sa kamay ng kaibigan na si Tinay. Niyakapan niya ito bago pinagpatuloy ang paglalakad. Dorothy, pakibilisan mo't mahuhuli na ako sa flight ko. Opo, nariyan na. Kasabay ng pag-igtad ay ang pagtalima ng dalaga. Nakangiti siyang lumapit sa matandang amo. Ang tagal-tagal mo yata. Tanong nito sa kanya. At bakit suot mo ang salamin ko? Lihim na natawa ang kaibigan ng dalaga na si Tinay. Ngumiti na lang si Dorothy sa matagal ng pinagsisilbihan na abogado. Pasensya na po, sinubukan ko lang kung bagay sa akin. Heto po. Hinubad niya ang suot na salamin at dalawang kamay na inaabot ang sinukat na sunglasses. Kanina, nang utusan siyang kunin ang maleta nito ay umarte siyang parang siya ang aalis. Napakaganda ng maleta at ng salamin kaya natukso siyang isuot. At mangarap na naglalakad para bumiyahe. Sumakay sa first class na biyahe ng eroplano at magtungo sa Big Apple. Puro ka talaga kalokohan. Isinakbit na ng matandang abogado ang bag. Nagtabi naman sila ni Tinay na handa nang makinig sa mga ibibili nito sa kanila. Mga isang buwan akong mawawala. Yung bahay, ingatan at linisin niyo araw-araw. Huwag magpapasok ng kung sino-sino. Iniwanan ko kayo ng budget para sa pagkain niyo at ilang bayarin. Tumangot-tango sila. Masaya si Dorothy na malaki talagang tiwala sa kanila ng amo. May ilang beses na sila nitong naiwan sa bahay. Pero unang beses na ganito katagal, naabuti ng isang buwan. Hindi naman nila bibiguin ang amo sa iniwan sa kanila. Isa pa, malaki ang naging tulong sa kanya ng kanilang Madam Ophelia. Simula sa pareho nilang nanay ay kasambahay na nito, ngayon na nasa probinsya na ang nanay nila ni Tinay, ay sila na ang nagpatuloy manilbihan dito. Hindi na po ba namin kayo ihahatid? Tanong ni Dorothy. Huwag na, kaya ko na. Tanggi ni Ophelia habang sabay-sabay silang lumalabas sa pinto. Huminto pa ulit ito nang mapaharap sa kotse. Ang mga bilin ko, tandaan nyo. Opo, madam. Sigurado at sabay nilang tugon ni Tinay. Huwag din gumala. Huwag iwanan ang bahay ng walang tao. Lagi kayong mag-iingat. Tawagan ako kung mayroong problema. Dagdag pa nito. Gets po namin, madam. Sagot ng katabi niyang kaibigan. Nagkatinginan pa sila habang may makahulugang ngiti sa labi. Sige na, mauna na ako. Ipinagbukas pa nila ng pinto ang matanda. Sabay silang kumaway ni Tinay habang pinapainit pa ang makina ng kotse. Ingat po kayo, madam. Chocolate po at saka pareho pong size 7 ang sukat ng paa namin ni Tinay. Bilin pa ni Dorothy ng pasalubong sa amo. Napailing na lang ito at tinapik na lang ang driver para umalis. Nasundan na lamang ng tingin ng dalawang dalaga ang kotse. At nang mawala sa paningin ng mga ito, dahan-dahang nagtagpo ang kanilang mga mata. At napasigaw sa saya. Bago nag-uunahang pumasok sa loob ng mansyon, agad na nagtungo si Tinay sa napakalaking pool area. Nang hubarin ng kaibigan ng uniforme nila, ay naroon ang beach body ready nito at may suot-suot na swimsuit. Natawa na lamang si Dorothy nang lumundag sa tubig ang kaibigan. Tara na, Dorothy! Alok nito. Sige, sandali lang. Bumalik siya sa kusina at nagmamadaling inilabas ang nakahanda na nilang juice. Kinuha niya yon at binitbit. Sandali pa siyang natigilan sa paglalakad. May magandang ngiti sa labi ang dalagang kasambahay nang ilibot ang mata sa kabuuan ng napakalaking mansyon. Masosolo na naman nila ang malapalasyong lugar na ito. Sandali na naman silang magpapahinga sa araw-araw na gawaing bahay. May kulang isang buwan din silang magbabakasyon dito mismo sa Ramirez Mansion. Natutuwa siyang bumalik sa pool area. Naroon pa rin si Tinay, parang isang tilapia na lumalangoy. Sister, juice? Biro pa niya. Thank you, sis. Lumapit ito at maarting inabot niya ang baso na may lamang kulay kahel na maiinom. Sis, hubarin mo na yung uniforme mo. Let's dive to this Pacific Ocean. Mali-maling English ni Tinay. Sabay silang tumawa at nag-appear.
Alright, wait a minute, kaping mainit. Tumayo si Dorothy at sinimulang alisin ang botones ng uniform niya. Handa na rin ang swimsuit na binili nila noong nakaraang sahod sa isang ukay-ukay. Inalis niya ang tali ng buhok at iniladlad kasabay ng hangin. Napahiyaw sa saya ang kaibigan nang maisuot pa siyang isang sunglasses na hiniram niya sa amo. Taas noong tinungga ng dalagang malamig na orange juice. Ito ang pangarap niyang buhay, marangya, masaya. Kaya kahit ngayon lang ay paniniwalain niyang sarili niyang nakamit na niyang pangarap niya. Mula sa pagkakalapat ng braso ni Elias sa veranda ng kaniyang bahay, ay may natanaw siyang babae sa kalapit bahay. Sir, saan po ilalagay ito? Tanong ng isa niyang tauhan na katulong niya sa paglipat bahay. Napatingin siya sa dala-dala nitong puting telescope. Lumapit sa kaniyang tauhan. Dito na lang, sagot niya. Hinintay niya muna itong muling makababa bago ipunesto ang telescope. Isinilip niya roon ang mga mata at dahan-dahang itinutok sa bahay na kaharap kung saan siya may nakitang babaeng umiinom ng juice. Anong dinner natin? Nagkatinginan ng dalagang si Tinay at Dorothy sa maarting tanong na yon. What about steak? Pagsakay niya sa kalokohan ng kaibigan. Sana lang may iniwan na steak si Madam. Sagot nito. Natawa sila pareho. Bawasan kaya natin ang budget na ibinigay ni Madam. Suhestyon ni Tinay na kasunod niyang umaahon sa swimming pool. Agad na humarap si Dorothy. Hindi natin gagawin yan, Tinay. Mas hinarap niya ito tuwid na tinitigan sa mga mata. Hindi natin sisirain ang tiwala ni Madam Ophelia. Mabuti siyang amo. Ibang usapan naman yung sinasabi mo. Makontento na tayong nag-i-enjoy ngayon. Pero kahit parang nasa bakasyon tayo, hindi natin dapat kalimutan ang tungkulin na trabaho natin. At yung pera, kung anong ibinili niya sa atin kung saan yung dadalhin, doon natin ilalagay. Maliwanag? Kahit hindi sang-ayon ay tumango si Tinay. Napailing na lang si Dorothy. Parang hindi niya ma-imagine na kumuha ng pera na galing sa amo para sa sariling kasiyahan. Para sa kanya, ay sobra ng ginagawa nilang pag-i-enjoy sa bahay na ito. Pero alam niyang ayos lang sa amo ang kahit ganitong kasiyahan. Sigurado siyang hindi nito ipagdadamot ang bahay na sila mismo ang naglilinis at nag-iingat. Kinuha niyang tuwalya, ikinuskus niya sa basang buhok at nang mapatingin kung saan ay agad siyang napakunot noo. May naninilip yata sa atin. Otomatikong isinuot ng dalagang tuwalya. Gulat namang napatras si Elias para lumayo sa telescope. Nakita niyang nakatingin doon ang kapitbahay. Kinakabahan siyang napaatras. Nag-aalala siyang baka kung anong isipin ng babae. Saan? Tiningnan ni Tinay kung saan nakatanaw si Dorothy. Doon oh. Pero teka, hindi ba wala namang nakatira ron? Kinuha na ni Mr. Kim ang mga kamag-anak niya para bumalik sa Korea. Nagtatakang tanong niya sa kapwa kasambahay. Oo nga, baka bagong kapitbahay. Nagkatinginan sila. Malay mo this time, gwapo at bata nang nakatira riyan. Basta na lang pumasok sa imahinasyon ni Tinay ang ideyang yon habang kinikilig. Tinalikuran na ni Dorothy ang kaibigan, kasing taas niyang nangangarap. Gwapo man o bata, tingin mo magugustuhan tayo nun? Nauna na siyang pumasok sa loob ng bahay. Sinundan naman agad siya ni Tinay. Ang killjoy mo, marami ng ganong love story no? Marami kayang magagandang kasambahay sa Pilipinas, hindi lang maganda, talented pa at mabait. Katwiran pa nito. Hindi naman niya yun itatama. Siya lang ay madalas pagkamalang mayaman sa village nila, sa tuwing hindi siya nakasuot ng uniforme. Anong iulam natin? Pag-iiba niya ng usapan. Yung kapitbahay natin. Kinikilig na sagot ni Tinay habang paikot-ikot na nakasakay sa stool chair. Sinamaan ng mukha ni Dorothy ang balahurang kaibigan. Nang gabing yon ay nagkasundo silang magkaibigan na manood ng pelikula sa media room. Ang dami pa nilang dalang pagkain sa loob. Doon na rin sila sabay na nakatulog. Yes, thank you. Sandaling huminto sa mabagal na pagtakbo si Elias.
Sinulyapan niya ang suot na relo. Bago dumalo sa meeting, ay nakasanay na niyang mag-jogging ng kahit ilang minuto. Ngayon ay malapit na siya sa kaniyang bagong bahay. Kauuwi niya lang galing sa Australia. Narito siya sa Pilipinas para pumalit pansamantala sa pwesto ng nakatatandang kapatid sa kumpanya nila. "Bilisan mo naman!" Reklamo ni Tinay kay Dorothy habang magkatulong na buhatin ng isang malaking trash bag palabas ng gate. Huminto sa pagja-jogging si Elias nang makitang dalawang dalaga na palabas ng gate. Kung hindi siya nagkakamali, ay isa sa mga itong natanaw niya kahapon mula sa telescope. Hindi sinasadyang mapalinga sa kaniyang nauunang dalaga. "Aray!" Daing ni Dorothy nang basta nalang bitawan ng kapwa kasambahay ang mabigat na plastik ng basura. "Good morning!" Bati ni Tinay sa gwapong binata. Doon lamang binato ng tingin niya ang binabati ng kaibigan. Nagtama ang kanilang mata ng gwapong lalaki. Mistisuhin na talagang pang-artista ang datingan. Agad siyang umiwas. "Hello, ikaw yung bagong lipat?" Paandar ni Tinay at lumapit pa rito. Napilig na lang ni Dorothy ang ulo dahil sa kakapalan ng mukha ng kaibigan. Yes." Kasual na sagot ni Elias at sinubukan pang muling balikan ng tingin ang dalagang nasa likod nito. "Kayong nakatira dito?" Ang binata naman ang nag-usisa. Mabilis na nagkatinginan sina Tinay at Dorothy. Sinulyapan pa sandali ng bago nilang kapitbahay ang mansyon ng amo. Ito pa naman ang pinakamahal na bahay rito sa village nila. "Are you the owner?" Ulit ng binata. Nag-uusap ang mga mata ng dalawang dalaga habang hindi alam kung sasagot ba ng totoo o hindi. Yes." Basta na lang lumabas ang salitang yon sa labi ni Dorothy na mismong ikinagulat ng sarili. "Yes, we own this mansion." Gatong ni Tinay nang harapin muli ang binata. Pasimple siyang lumapit at hinila ang braso ng kapwa kasambahay. "Anong sinasabi mo?" Mahinang bulong niya rito. Sabi mo, yes eh. Nagkamali lang ako." Napansin ni Elias ang pagbubulungan ng dalawang dalaga. Sandaling tiningnan pa niya ang plastik ng basura bago ibinalik ang atensyon sa dalawa. "Sorry, I'll have to go." Ngiting-ngiting bumaling si Tinay rito. "I'm Trina nga pala." Pakilala nito sa hindi totoong pangalan. Napakunot noon naman si Dorothy. "And she's Dorothy." Pakilala nito sa kanya sa binata matapos tanggapin ang kamay ni Elias. "We are sisters, stepsister." Patuloy na pagsisinungaling ni Tinay. Wala na siyang nagawa kundi pa simpleng pumikit dahil sa pinagsasabing kalokohan ng kaibigan. "Nice to meet you both." Yun lang at pinagpatuloy na ng binatang pagja-jogging. Pantasyang-pantasya namang sunundan ng tingin ni Tinay ang bago nilang kapitbahay. Kumaway pa ang hitad na dalaga nang makapasok sa bahay ang binata. "Hoy! Bakit ka nagsinungaling?" Marahang hinila ito ni Dorothy. Sinundot ko na. Sinimulan mo na eh." Nasabunutan niya ang sarili. "Tinay, mali lang na isagot ko." Katwiran niya. "Hayaan mo na. Mas maganda nang yun ang sinabi natin kay Elias. Tara na, magluto na tayo, tapos dalhan natin siya." Nauuna at sabik na unang pumasok si Tinay sa bahay. Napakunot noo si Elias. Papasok na sa village ang minamaneho niyang sasakyan. At sa daan ay nakikita ang dalagang kapitbahay na naglalakad. Napatingin si Dorothy sa kotseng naging mabagal ang takbo. At nang ibaba nito ang bintana ay kumurap ang kaniyang mga mata. "It's late at night. Are you walking alone?" Huminto siya sa paglalakad at nang makitang tinitingnan ng gwapong kapitbahay, ang dala-dala niyang plastik ay agad niyang itinago ito sa likuran. Yeah." Naibulalas niyang sagot. Napakamot pa siya sandali sa batok. Kapag ito talaga ang kaharap niya, kung hindi siya mauutal, makakapagsinungaling naman siya. Dumukwang si Elias para buksan ang pinto ng passenger seat. "Come on, I'll give you a ride." Alok nito. Sandali pang naghinang ang kanilang mga mata. "My answer is no. Kaya ko naman." Pag-i-English niya.
Come on, wala nang tao sa daan. Not safe for you. Dahil nahihiya na si Dorothy sa paghihintay ng binata, ay napilitan siyang sumakay. Nakikita niyang walang balak itong iwan siya sa daan. Tahimik silang lulan nang magaran nitong sasakyan. May ilang block pa ang layo nila sa pareho nilang bahay. You bought something? Sinulya pa nito ang plastic na dala-dala niya. Namili lang siya ng barbecue sa labas ng village nila para maging hapunan nila ni Tinay. Yeah. Gusto niyang sabunutan ng sarili dahil sa patuloy at paulit-ulit niyang Ingles. Ito lang naman kasi ang alam niya at naririnig niyang madalas na sinasagot ng amo. It smells good. Naamoy ni Elias ang smoky flavor na dala-dala ng dalaga. Humahanga siya dahil sa kabila ng katayuan at karangyaan nito ay parang simple pa ring mamuhay. Parang siya lang. Kahit na bilyonaryo ang pamilya nila, mas ginusto niyang mamuhay sa Australia. Nagtatrabaho siya bilang aerospace engineer sa Canberra sa isang Australian Space Agency. Kaso lang, kailangan ng nakatatandang kapatid na bumalik doon para ayusin ang mga papel para sa asawa nitong imamigrate sa Australia. Kaya siya muna ang hahawak ng kumpanya nila rito sa Pilipinas. Dinner namin ni Tinay, ni Trina. Bawi niya. I see. You really love your sister. Of course. Napipilitan niyang tugon. Natatarantang bumaba ng kotse si Dorothy nang huminto sa mismong tapat ng gate nila. Patay na ako sa gutom, ang tagal mo. Hindi na naituloy ni Tinay ang pagrereklamo nang makita si Elias. Nagningning agad ang mga mata ng kaibigan. Elias? Masayang bati nito na hindi na pinansin si Dorothy at ang dala-dala nitong ulam. Sinabay ko na siya. Aniya ng binata nang sumilip sa bintana. Sweet naman. Kilig na sagot nito. Sige na, pasok na kami. Salamat, Elias. Paalam agad ni Dorothy bago hinila ang kaibigan na pumasok sa loob. Naghahanda siya ng pagkain sa lamesa nang marinig ang iyak ni Tinay. Tinay! Agad niyang sinalubong ang kaibigan na pababa ng hagdan. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dorothy. Si nanay raw, sinugod sa ospital. Ha? Otomatikong inalalayan niya ang kaharap at kinakabahan na rin ng anyo. Kailangan kong umuwi ng probinsya. Sige. Paano ka rito? Huwag mo kong intindihin. Ako nang bahala sa bahay at magpaliwanag kay madam. Basta, umuwi ka na para masamahan mo si Aling Ellen. Nagyaka pa sila sandali. Nang gabing yon, ay umalis ng bahay si Tinay. Agad naman niyang tinawagan ng matandang amo. Pumayag naman ito at agad na nagpadala ng pera para sa mag-ina. Kusang huminto ang paa ni Elias sa mabagal na pagtakbo nang mapatapat sa bahay ng kapitbahay. Napalinga siya sa bukas na gate. Naroon ang dalaga, naglilinis ng kotse. Aksidenteng nasalubong naman ni Dorothy ang mata ng binata. Elias? Ngumiti ito at lumapit. Sipag. Siya naman ay naging alangan ng ngiti habang hawak ang basahang ipinupuna sa kotse. Mag-isa ka lang? Wala si Trina? Usisa nito. Oo, wala umalis. Agad na pinutol ng dalagang pakikipagtitigan sa binata. Baka makita nito ang kaba niya, kaya kunyaring pinagkaabalhan niya ang paglilinis ng kotse. I'll help you. Hinubad nito ang suot na Bluetooth earbuds. Ibinaba sa gilid bago yumuko sa timbang may tubig. Hindi na. It's okay. Wala naman akong pasok. Tulungan na kita. Wala na siyang nagawa ng lumapit ito sa kotse ng amo. Napilitan siyang bumalik na rin dahil kailangan na niya yung matapos para makapaglaba at maglinis ng bahay. Nagtitipid ka ba? Napatingin siya rito. You can take your car to the car shop. Suwestyon nito habang nagbubuhos ng tubig. I know, but... Natigilan pa si Dorothy sandali sa pagpapaliwanag. This is... maliit na bagay. Kaya ko naman to. Pagtatagalog na niya.
at hindi na tiningnan ang binatang nakakahalata na siguro sa hirap niya sa pagsasalita ng Ingles. Tumango naman si Elias. Unti-unti talaga siyang napapahanga ng dalaga. Alam niyang totoo at sanay ito sa ginagawang pagtatrabaho. Parang ito ang kaisa-isa niyang kilala na mayaman pero simple lang mabuhay. Ay, sorry! Sambit ni Dorothy nang hindi sinasadyang matalsikan niyang suot na puting t-shirt ng kapitbahay. It's okay. Sagot naman ito. Tulo ang laway niya nang maghubad ng pang-itaas Elias. Matigas siyang napatitig sa magandang katawan ng binata. Mabilis niyang iniwas ang mata nang sasalubungin niyo ng binata. Nangangatal ang kamay niyang hinawakan ng basahan. Mabilis niyang pinunasan ng kotse. Natigilan sandali ang dalaga nang tumabi sa kaniyang kapitbahay. Naninikip ang dibdib niya, lalo na sa tuwing dumidikit ang balat nito sa kanya na hindi naman sinasadya ni Elias. Okay na yan? Nagmamadaling lumapit si Dorothy sa kotse at sa binata. Basta na lang niya ring inago ang basahan na hawak nito at sabay niyang binato sa timbang may tubig. Malinis na yan. Alis na. Pagtataboy niya rito. Naguguluhan namang tumingin sa kanya si Elias. Bakit bigla na lang namutla ang dalaga? Saktong tumunog naman ang cellphone nito. Patay. Mahinang wika ni Dorothy nang rumihistro ang pangalan ng amo. Mabilis siyang napatingin kay Elias na nakatitig ngayon sa tumutunog niyang cellphone. Sino yan? Mami ko. Matulin niyang sagot. Oh, may gulat na kaunti si Elias dahil sa narinig. Sige na, pasok na ako sa loob. Hindi pa man siya nakakatugon ay tinalikuran na siya nito at nagtatakbong pumasok sa loob ng bahay. Napailing na lamang siya at nagtatakang sinundan ito ng tingin. Hello, Mami? Anong Mami? Takang tanong ni Ophelia sa kabilang linya. Ay, Madam po pala. Agad niyang nilakang pinto at nagtungo sa sala. Sinilipan niya sa glass wall kung naroon pa rin sa garahe ang kapitbahay. Kumusta ka rin sa bahay? Maayos naman po, Madam. Nang masigurong wala na roon si Elias, ay napapagod siyang napaupo sa sala. Mag-ingat ka riyan. Matatagalan pa ako rito dahil sa dami ng kailangan kong tapusin. Opo, Madam. Huwag po kayong mag-alala. Mag-isa ka lang dyan, kaya doble ingat. Opo, kayo rin po. Nang matapos ang tawag ay isinandal niya ang ulo at tumitig sa kisame. Mahirap talagang panindigan ang pagsisinungaling niya. Suot niya ang isang sombrero at face mask. Isinilip niya ang ulo sa gate na maliit ang pagkakabukas. Simula ngayon ay iiwasan na niya ang kapitbahay dahil masyado siyang kinakabahan kapag ito ang kausap at baka tuluyan siyang mapaamin ito. Araw ngayon ng pamamalengke niya. Maingat na hinakbang ng dalaga ang paa palabas bago tumakbo. Mahirap na at baka nasa paligid niya lang ang binata. Sadya niya ring inagahan para hindi ito makita o makasalubong sa daan. Anak ng teteng! Usal niya nang matanaw na makakasalubong niya ang kotse ng binatang kapitbahay. Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Napakarami pa naman niyang daladala. Palingalinga siya kung saan habang may kalayuan pa ang sasakyan. Nang mapaharap sa kanan at pagmamadali ay nadulas siya sa isang hindi pa nasisementong daan ng village. Dire-diretsyong nadulas doon si Dorothy. Dorothy? Tanong mismo ni Elias sa sarili nang makita ang dahan-dahang pagkadulas ng dalaga. Mabilis niyang hinubad ang suot na seatbelt. Dorothy! Aray! Naroon ito sa ibaba habang may mga putik. Are you okay? Nagtungo siya rito. Agad na binuhat at dinala niya sa kotse. Sandali pa niyang nilinga si Dorothy. Gusto mo dalhin kita sa ospital? Hindi na, sa bahay na lang. Sagot ng kapitbahay habang namimilipit sa sakit. Bahay ko o bahay mo? Alangan niyang tanong. Nakakunot noong luminga si Dorothy kay Elias. Agad naman yung iniwas ng binata at nakita niya ang pamumula ng mukha nito. Sa bahay ko na lang. Seryosong sagot niya. Nang buksan ang pinto ng kotse ay maingat siyang binuhat nito.
Ayaw pa nga sana niya, kaso ay nakahanda ng matipuno nitong bisig para kargahin siya. Maingat na inilapag ni Elias si Dorothy sa sofa. "Where's your first aid kit?" Tanong nito nang ilibot ang mata sa paligid. Ako na. Kaya ko na." Pero hindi nakinig ang kapitbahay at nagtingin-tingin kung saan. Nang bumalik sa sala ay natagpuan na nito ang kanilang medicine kit. Umayos si Dorothy ng pagkakaupo nang ukupuhan ni Elias ang pwesto sa ibaba niya. Dahil nakashort ang dalagay, saglit pang tinabingan ng binata ang mga hita nito. Aray! Daing niya nang madampian ng bulak ang sariwang sugat niya sa binti. "I'm sorry." Kumurap ang mata niya nang dumukwang ang kapitbahay at hinipan ang sugat niya habang patuloy na ginagamot. Naging marahan ang bawat pagkilos ni Elias sa mga mata ni Dorothy. Nakikita niya rin ang liwanag na ngayon ay bumabalot dito. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso habang hindi maalis ang humahangang mata sa kapitbahay. At nang mag-angat ng tingin si Elias, ay nagtama ang mata nila ng dalaga. Sandaling naghinang yon bago siya ngumiti rito. "Babalik ako. Don't move, okay?" Marahan ang naging tango ni Dorothy. Nang makatayo at iwanan siya ng kapitbahay, ay doon lamang niya na hugot ang hininga. Parang natulala siya sa kagandahang loob at kagandahang lalaki ni Elias. "Dorothy." Napatingin siya nang lumapit ito at may dalang pagkain. "Nag-abala ka pa." Nahihiyang aniya niya. Tinulungan siya ng binatang ibaba ang mga paa bago ito tumabi sa kanya at ibigay ang kutsara at tinidor. "Sabay na tayong kumain. For sure hindi ka makakagalaw. Masakit pa rin yung sugat mo." Isang ngiti pang binigay nito sa kanya. "Nasaan si Trina?" "May crush ka ba kay Trina? Bakit lagi mo siyang hinahanap?" Natatawa pero may bahid na inis na balik tanong ni Dorothy kay Elias. "No, tinatanong ko lang kasi nag-aalala ako sa'yo. Wala kang kasama." Naging marahan ang pagnguya niya. Ewan ba niya? Bakit biglang napanatag siya sa sagot na yon? "So, where is she? Dapat kasama ka niya, lalo na't injured ka." "Nasa probinsya." "For vacation?" Nabiti nang sasabihin niya. Napalingan naman si Elias kay Dorothy na halatang naghihintay ng isasagot niya. Oo, she was there for vacation, you know." Ngumiti siya rito ng pilit. "So, you're alone here?" "Yes." Nilibot nito ang mata sa buong mansyon bago siya binalikan ng nag-aalalang mga mata. "Isn't it too big and dangerous for you to stay here alone?" No, it's okay. Okay for me." Nakikipagsabayan siya ng pagsasalita ng English dito at baka makahalata. Seryosong pinagbasda ni Elias ang dalagang balisa. "Gusto mo, samahan kita rito?" Nasa bibig ang baso ni Dorothy nang salubungin ang mata ng kapitbahay. Naroon naman ang pagwawala ng puso niya habang nakatitig dito. Hindi na. Kaya ko naman." Tumango si Elias kahit na hindi siya sang-ayon. Nag-aalala siya sa dalaga kung mag-isa lang ito. Paika-ika si Dorothy habang sinasarado ang mga pinto ng bahay. Nakatapat ngayon sa tenga niya ang cellphone. "Hello? Kumusta si Aling Ellen?" "May mga eksamen pa na kailangan, kaya mako-confine pa si nanay dito." "Ganun ba? Ikaw ba? Kumusta riyan? Kayo ni Elias?" "Eto, nagsisinungaling pa rin. Ang hirap nga eh. Sabihin ko na kaya ang totoo." "Gaga, wag muna. Wala ka pa nga sa exciting part eh. Isa pa, chance mo na yan, no?" Nag-arko ang mga kilay ni Dorothy. "Sus, wag ako. Kitang-kita ko ang lagkit ng tingin niyo sa isa't isa." Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Buti na lamang at mag-isa siya sa loob. Walang makakakita ng pamumula niya. "Sige na, babalik na ako sa loob. Ingat ka dyan, sister. Bilis-bilisan mo naman dyan kay Elias." Marahang tinutok ni Elias ang telescope sa pwesto ng mataas na bahay. Halos pumikit na ang mata niya sa pagsipat ng bawat parte ng mansyon. Hinahanap niya ang kapitbahay na dalaga. Sarado na ang ilang kurtina sa ibaba
hanggang sa mapatapat siya sa kabilang banda. Huminto si Dorothy sa pagsarado ng kurtina. Tanaw niya roon ang isang telescope at nakatutok sa kanya. Itinuwid ng binata ang likod at pagkatapos kumaway sa dalaga. "Syete, si Elias!" Wika ni Dorothy. "Anong ginagawa niya? Binobosuhan niya ba ako o binabantayan?" Tanong niya sa sarili. Lumabas siya at nagtungo sa veranda. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya na halos marinig ng buong village. "I'm just checking you." Balik sigaw ni Elias na agad lumingalinga sa iba pang kalapit bahay at baka mapagalitan sila. Naalala ni Dorothy ang sinabi ni Tinay. Hindi lang naman siya nagagapuhan sa bagong kapitbahay. May mas malalim pa roon na dahilan. Siguro sa malasakit nito at pagiging maginoo. Hindi naman imposibleng magkagusto siya rito. Pero kung isa siyang kasambahay, lalapit pa rin ba ito sa kanya? Babantayan? Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dorothy. Alam niya ang sagot. "Are you okay?" Hiyaw ni Elias. Doon lamang siya bumalik sa hintatao. "Oo, salamat. Huwag na tayong magingay. Baka magalit ang mga kapitbahay natin." Dagdag ng dalaga. "Alright, get inside." Tumango siya at bago pa pumasok ay kinawayan pa niya ang binata. Inayos ni Elias ang buhok. Hinila pa niya ang t-shirt na suot at pinunasan ang ilang butil ng pawis bago tuluyang umuwi sa bahay matapos mag-jogging. Hindi niya mapigilan ang sariling mag-doorbell sa bahay ng dalaga. Sa veranda na siya natulog para kahit sa ganoong paraan ay mabantayan niya ito. "Aga naman nun?" Bulong ni Dorothy habang nililinis ang toilet bowl sa CR na nasa ibabang bahay suot-suot ang uniforme. Nag-video call kasi sila ng amo kanina kaya hindi na niya hinubad at nagsimula ng magtrabaho. May suot pang disposable gloves ang dalaga nang magtungo sa pinto. Dire-diretsong nagtungo sa gate. Kulang na lang himatayin si Dorothy ng pagbukas ng gate ay ang gwapong kapitbahay ang nabungaran. "Good morning." Nakangiting napatingin si Elias sa gloves na nasa kamay niya bago pa ibaba sa kaniyang suot-suot. "Dorothy?" Untag ng binata na sa naistatwang dalaga. Otomatikong tinago ni Dorothy ang mga braso sa likod at ang katawan sa gate. Inilusot niya ang ulo. Anong ginagawa mo rito?" Kinakabahan niyang tanong. "Tinitingnan ko kung gising ka na, kung okay ka." "Diyos ko, oo, buhay na buhay ako. Bye, mamaya na lang." Akmang isasarado niyang gate nang pigilan niyo ni Elias. "Sabay na tayong kumain. May dala akong breakfast." Napapagod na napapikit si Dorothy. Paano ba niyang matatanggihan ang alok na yon? Nakangiti si Elias habang pinagmamasdan ang palapit na dalaga. Naroon siya sa pool area at hinihintay ito. Agad siyang tumayo at kinuha ang dala nitong tray ng pagkain para sa kanilang dalawa. Napansin naman ni Dorothy ang nakakalokong ngiti at tingin ng kapitbahay. "Bakit?" Seryosong tanong niya. "Bakit ka nakasuot niyan?" Napatingin siya sa sarili. Hindi na siya nakapagbihis dahil wala na nakita na ng binata ang suot-suot niya. "Trip lang," sagot niya. Pinagkatitigan siya ni Elias. Alangan naman niya itong sinalubong. "You're not made, are you?" Napalunok si Dorothy. Nakaangat naman ang magkabilang kilay ng binata habang naghihintay ng isasagot niya. Binasa niyang ibabang bahagi ng labi at napatitig sa tabing pool. Aminin niya na kaya. Tutal, nasa harapan na nito ang katotohanan. "I mean, there's no big deal if you're working as a housekeeper. That's a decent job." Tama naman ito sa sinabi kaya nga lang ay nakapagsinungaling na siya. "Anyway, I am inviting you." Pag-iiba ni Elias. May inabot ito sa kanyang isang envelope. Curious niyang kinuha yon. "Ano to?" "May welcome party para sa akin ng Villarreal Company. Come with me." Agad na pinagtagpo ni Dorothy ang mata nila ng binata. "Party?
Wala kasi akong isusuot eh. That's fine. I'll take care of it. Pero kasi... Please, Dorothy. Nagkatitigan silang dalawa. Naaninag niyang pangungumbinsi sa mukha nito at sino naman siyang maganda para tanggihan yon. Nung bumalik ako rito, ikaw pa lang ang nakilala ko. Kayo ni Trina. Mas komportable ako sa'yo. So please, come with me. Nginitian pa siya ni Elias. Ngiting hindi ka makakatanggi. Isang maliit na tango ang nagawa ng dalaga. Sige. Pinigilan ng binatang ngumiti. Pinanatili niyang pagiging kalmado. Kauna-unahang beses niya kasing makakaharap ang mga empleyado sa kumpanya ng kapatid. Wala siya gaanong kakilala. Isa pa, hirap siyang makahanap at makatagpo ng mga taong magiging komportable agad siya. Siguradong kapag kasama niyang dalagang kapitbahay, mapapanatag siya. Nax, Cinderella yarn? Pangaasar ni Tinay ng tawagan at ibalita niya ang party na inalok sa kanya ng kapitbahay. Tinay, anong gagawin ko? Nahiya na kasi akong tumanggi eh. Naiiyak at naguguluhan niyang tanong. Naroon siya sa maid's bedroom. Kulang na lang, bumaliktad siya dahil hindi niya alam ang gagawin. Diyos ko, edi umawra ka lang. Hindi ba lagi nating pinapraktis yan? Kunyari umaatin tayo sa mga bonggang party, tapos may suot tayong mga gown. May kaabresyeteng gwapo at mayamang jowa. Mas lalong napapikit si Dorothy. Hindi naman siya nakapaghanda na bukas na agad matutupad ang pangarap niya. Kaya mo yan. Nandyan ka na eh. Patunayan at panindigan mo na. Hirap ang imulat niyang mata dahil sa patuloy na pag-doorbell. Good morning, ma'am. Ano po yun? Heto po. Atubiling-atubili si Dorothy sa paglalaban ng damit. Naroon siya sa laundry area nang may marinig na doorbell. Sino po kayo? Takang tanong niya nang makita ang dalawang lalaki at babae. Good afternoon, ma'am. Kami po yung pinadalang glam team ni Sir Elias. Glam team? Ulit niya. Napatingin siya sa mga dala nitong tila mga makeup ang laman. Nalulun niya ang laway. Ma'am, si Sir Elias po. Inabot sa kanya ng isang binabae ang sariling cellphone nito. Naroon na siya at nakaharap sa salamin. Nahihiya niyang tinanggap yon. Hello? Hi Dorothy. How are you? Nagulat ka ba sa pinadala kong team? Dagdag nito. Hindi naman. Mahinang sagot niya. That's what you sound like. Nakamot ni Dorothy ang likod ng tenga. I'm sorry for that. Paumanhin agad nito. Hindi okay lang. Hindi lang talaga ako sanay sa ganito. Paglilinaw niya agad. It's okay, Dorothy. Silang bahala sa'yo. Biniling kita sa kanila. I told them that you are special, kaya dapat alagaan kanilang mabuti. Napangiti ang dalaga. Okay. Paninigurado ni Elias sa kabilang linya. Okay. See you tonight, Dorothy. Hindi niya alam kung imahinasyon niya lang ang naging lambing sa boses ng binata. Ibinalik na niya ang cellphone ng makeup artist. Ipinagpatuloy naman ng mga ito ang pag-aayos sa kanya. Ma'am, ang sweet niyo naman po ni Sir Elias. Mayaman na kayo, maganda pa. At may jowa pang mayaman at guwapo. Bagay na bagay kayo. Kumisap ang mata ni Dorothy sa narinig na papuring yon mula sa babaeng naglalagay sa kanya ng makeup. Sana nga lang, totoo yon. Nakaharap siya sa salamin. May magandang makeup at bihis. Pinagkatitigan ng dalagang sarili sa salamin. Para siyang isang prinsesa na nabihisa ng maganda. Napangiti siya. Ngayong gabi, mararanasan niyang hindi naranasan noon. Ang dumalo sa magarang kasiyahan. Kahit ngayon lang ay pagbibigyan niya ang sarili. Kahit ng buong pagkatao niya ay isang kasinungalingan. May nagsundo sa kaniyang kotse at dinala siya sa isang 5-star hotel. Abot-abot ang kaba ni Dorothy. Bumuga ng hangin si Elias. Nagpasa ng mensahe sa kaniyang driver na sakay na nito ang dalaga. Inayos niyang suot na tuxedo. Nang marinig ang bulungan at kung saan ang atensyon ng mga nasa loob, ay sinundan niya yon ng tingin. Kumibot ang lalamunan ng binata ng masilayan
ang dalaga. Napakaganda sa suot na simpleng puting gown. Para itong isang prinsesa. Natuod si Elias at natulala. Nahihiyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Dorothy. Hindi niya mahulaan ang emosyong meron ang binata. Hanggang sa tuluyan na itong lumapit. Titig na titig sa mga mata niya habang dahan-dahang bumabakas sa muka ang matinding paghanga. You look beautiful. Salamat. Itinango pa ng dalagang ulo dahil baka anumang oras ay matunaw siya dahil sa pagkakatitig ni Elias. Shall we? Maginoong tanong nito sabay lahad ng kamay. Kinuha niya yon at ngumiti. Ngayong gabi, iisipin niya munang siya si Cinderella. Malapit na rin kasing matapos ang buwan at siguradong balik kasambahay na naman ang araw-araw niyang kwento. Kaya ngayon, kakaririn niyang pagiging peking mayaman. Nagsimula ng kasiyahan. Ngayon lang nakita ni Dorothy ang mga kilalang tao na nakikita niya lamang sa telebisyon. Hangang-hanga siya sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Simula sa mga tao, damit, pagkain at mga pinag-uusapan ng mga ito. So, you are Elias' date. So where's your family from? Tanong ng dalagang kaharap nila sa mesa. Pusturang-pustura ito. At parang isang artista sa ganda. From? Naghihintay ito sa sagot habang nakangiti. Nilingan naman ni Elias ang katabing dalaga. Are you okay? Bulong nito na hinawakan pa si Dorothy sa bewang. Yeah. Sagot niya bago muling binalingan ng tingin ang babaeng mukhang hinahamon siya. Kaninang matandang magulang niya siya sasabihin na nanggaling. My mother is Ophelia Liu Ramirez. Pakilala niya. Where did you study? Patuloy na imbestiga nito. Tumirik ang mga mata niya dahil sa inis. Sa school, syempre. Natawa pa ang ilang kaharap nila dahil sa pilyo niyang sagot. Your work? Natigilan si Dorothy sa tanong na yon. What? Natatawang untag sa kanya ng babae ng ilang segundong hindi pa rin siya nakuhang sumagot. For now, I am a homebody. You know, my mom is out of the country right now. She has something to attend to. May accent niyang paliwanag. Sabay-sabay na tumango-tango ang mga kaharap. Mukhang naniwala naman sa kanya. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Umirap naman ang babaeng iniintriga siya. Napansin naman ni Elias ang magkadaupang palad ng katabi na nasa ilalim. Kinuha niya yon at hinawakan ng mahigpit. Nagkatitigan pa sila. Are you nervous? Tanong niya rito. May pangamba pa itong tumango. Napapahanga talaga siya ng kapitbahay. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang kaba na dapat hindi nito maramdaman. Dahil kung tutuusin, kayang-kaya nitong makipagsabayan sa mga tao. May ganda at yaman ang dalaga. Pero bakit pakiramdam niya ay kulang pa rin yun sa kanya? Nagpalakpakan ng mga tao nang umakyat sa stage si Elias para sa speech nito. Pinanood ni Dorothy ang binata. Para siyang nakatingin sa pangarap habang pinagmamasdan ang binatang kapitbahay. Mahusay itong magsalita. Lalo na sa wikang Ingles, kung saan siya talaga nahihirapan. Hindi lang yon. Bawat kilos nito at pagsasalita ay talagang likas na mayaman. Hindi kailangang magpanggap. Napahawak si Dorothy sa tiyan. Nahihiya siyang kumain kanina. Natanaw niya ang malaking cater ng pagkain kaya pasimple siyang tumayo. Good evening, ma'am. Binati pa siya ng isa sa mga server. Nasaan yung plato niyo? Tanong niya. Itinuro nito ang nasa unahang lamesa. Nanguha siya roon at nagsimulang magpalagay ng pagkain. Pwedeng padagdagan? Tanong ng dalaga matapos maglagay ng isang pirasong oyster sa plato niya. Yes, ma'am. Salamat. Tuwang-tuwa siyang kumain. Humanap siya ng tagong pwesto para talaga makakain ng maayos. Pagkatapos mabusog ng tiyan, ay nagbanyo muna siya. Para malinis ang sarili, pumasok siya sa isang cubicle. My God! Nakita niyo ba yung date ni Sir Elias? Hindi agad naglikha ng kahit anong tunog si Dorothy
nang marinig ang ilang boses ng babae mula sa labas. Parang patay gutom. I even recorded her while eating. Mayaman ba talaga yun? Mayaman? May mayaman bang parang ngayon lang nakakain ng baked oyster? Nagtawanan ng mga ito. Umirap ang dalaga at tumayo. Hindi sila bagay. At sinong bagay? Kayo? Otomatikong napalinga ang mga babae nang lumabas siya sa pinto. Nabitin pa ang mga dalaga sa pagre-retouch. Siguro nga patay gutom ako. Kayo naman, patay sa inggit. Alam nyo, kung naiinggit kayo, pikit, okay? Ganto. Hinarap ni Dorothy ang muka at ipinakitang pagpikit ng dalawang mata. Bago muling nagmulat. Mga itsyosera, kung wala kayong sasabihin na maganda, itikom niyo yung mga bibig nyo. Dagdag pa kayo sa polusyon. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa tulad nyo. Pahayag pa niya. Tabi? Buliyaw pa niya sa isang babaeng nakaharang. Para itong batang umusod palayo sa pinto. Inihagis pa niya ang buhok sa hangin nang makalabas. Hindi siguro inaasahan ng mga ito na sa kabila ng maamo niyang ganda ay may nagtatagong matapang na katauhan. Dahil bukod sa ina, natuto siyang lumaban. Lumaki siya sa pangarap at sa mga aral sa amo nilang abogado, kaya hasang-hasa siya. Where have you been? Sinalubong si Dorothy ni Elias. Nagutom ako kaya kumain na ako, tapos nag-CR para makapagbawas at kumain ulit. Napangiti ang binata at hinawakan ang kamay niya. Can we dance? Napatingin siya sa mga nagsasayaw sa gitna sa saliw ng tugtog. Maingat siyang hawak ng binata nang dalhin sa gitna. Nang makarating doon, ay nagharap sila. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pagsapo ng malaking palad nito sa maliit niyang bewang. Napatitig ang dalaga sa mga nagniningning na mata ni Elias. Nag-umpisa ng sumabay ang katawan nila sa isang romantikong kanta. May gusto sana akong tanungin sa'yo. Pauna niya habang magkahinang ang kanilang mga mata. Go ahead. Mayaman ba talaga kayo? Yung parents ko. Tumango naman si Dorothy. Yung pamilya kasi nila, simula sa mga lolo at lola ko. They work hard to maintain our status in life. Why did you suddenly ask? Napakurap-kurap ang mata niya. May problema ba? Masuyong sinilipan ni Elias ang mukha niya. Wala. Curious lang ako kung kahit kailan ba naranasan mo yung hirap sa buhay. Napaisip naman ng binata. Pinagmasdan naman niya ang gwapo nitong muka. I studied in Australia. Gusto kasi nilang hawakan ko ang kumpanya. While I want to be an astronomer. Because of that, I need to provide for myself. Muling sinalubong nito ang mga mata niya. I worked hard, so probably yes. Naranasan ko naman. At hanga ako sa mga taong nagtatrabaho ng mabuti. Hindi lang para sa kanila, pati na rin sa kanilang pamilya. Natural siyang napangiti. You know what, Dorothy? Seryoso silang nagkatitigan. I really like you. Nalinis ng dalagang lalamunan dahil sa diretsong pag-amin ni Elias. Naiiba ka. Napakunot noo siya. I mean, hinapit pa siya ng binata sa bewang dahilan para magdikit ang kanilang mga katawan. Kinakabahan siyang tiningala ito. Pakiramdam ko, napaka-inosente mo. Kahit na pareho tayo ng mundo. You're not like them. Pasimple nitong itinuro ang mga babaeng nasa CR kanina. Naroon ang mga ito. Maarting umiinom ng wine at pinanunood sila habang nakataas ang mga kilay. Like them? Why? Tanong niya nang muling tingnan si Elias. They act fancy. I bet they don't know how to clean their house, or their car, or even cook their food unlike you. Naging maseryoso ang mata ng binata habang nakatitig sa kanya. Kaya nagiging interesado ako sa'yo. Nag-ipon ang mga luha ni Dorothy. Paano niya sasabihin na sanay talaga siya sa mga gawaing yon dahil bukod sa yun ang kinalakihan niya ay yun din ang trabaho niya. Nakokonsensya siya ngayong gabi habang nakatitig kay Elias. Nagpapakatotoo ang binata ngayon sa harap niya, habang siya ay nagtatago sa isang kasinungalingan na kahit kailan,
hindi magiging katotohanan. Kahit suotan siya ng magandang damit at punuin ng kolorete sa muka, hindi niya mababago ang totoo na hindi niya mapapantayan sa yaman ang mga kasama, lalo na ang lalaki ngayon ay nasa harap niya. Hey, bakit ka umiiyak? Maagap na pinunasan ni Elias ang butil ng luha niya. Iniyuko niya ang ulo ng hawakan nito ang magkabilang pisngi niya. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba akong mali? Umiling siya habang pigil ang paghikbi. Hindi, wala. Naisip ko lang, ang swerte ng mga tao rito. Lalo na ikaw, kasi hindi nyo kailangang magpakamatay sa pagtatrabaho para lang mapunta sa ganitong posisyon sa buhay. Nalito naman ang binata sa sinabi niya. Niyakap na lamang niya ito para mabawasan ang konsensyang nadarama. Kahit nagtataka ay tinanggap naman yun ni Elias. Alam niyang may gustong sabihin sa kaniyang dalaga. Alam niyang may kakaiba, lalo na sa tuwing tinitingnan niya ito sa mga mata. Ano nga bang hindi masabi sa kanya ng kapitbahay? Thank you for coming with me. Isang malungkot na ngiti ang ginawa ni Dorothy. Naroon na sila sa harap ng gate ng bahay. Maingat na inabot ni Elias ang kamay niya. I really appreciate you, Dorothy. Kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Sigurado akong at the end of the day, I will end up falling for you more. Naramdaman pa niya ang higpit na kapit nito sa kamay niya. Gusto niya sanang higpitan din ang pagkakapit niya. Pero paano niya gagawin yon kung una pa lang nagsinungaling na siya? Lumapit si Elias at inabot ang noo niya. Isang malamyos na halikang ginawa nito. Good night, Dorothy. Salamat, Elias. Papungas-pungas pa ang dalaga nang bumangon sa kinahihigaan. Lumabas siya sa kanilang kwarto. Dire-diretso sa kusina. Good morning. Good. Nagtataka siyang huminto dahil sa boses na yon. Alam niyang mag-isa lang siya sa bahay. Dahan-dahan siyang lumingon. Kumusta na, Dorothy? Madam? Halos lumuwa ang mga mata niya nang makita ang amo na nakaupo sa sala. Oh, bakit gulat na gulat ka? Ano ho ang ginagawa niyo rito? Ay bakit? Bawal na ba ako sa pamamahay ko? Mabilis na hinanap ng mga mata ng dalaga ang binata. Tumabi siya sa tapat na glass wall. Doon niya nasilip sa veranda si Elias. Mabilis siyang yumuko. Madam, bakit umuwi na agad kayo? Hinila pa niya ang matanda para yumuko. Naguguluhan naman itong lumingas sa kanya. Ano bang nangyayari? Bitawan mo nga ako. Buong takot at kaba niyang pinagmasdan ng amo. Maagang natapos ang trabaho ko, kaya umuwi na ako rito. Nag-aalala ako at mag-isa ka rito. Napapikit si Dorothy kasabay ng pagbulagta sa sahig. Tapos na ang buhay Cinderella niya. Balik na sa reality. Napatingin si Ophelia sa dalaga. Otomatiko kasi itong kumilos ng marinig ang doorbell. Ako na po, madam. Patakbong lumabas ng bahay si Dorothy. Agad niyang hinubad ang suot na uniforme. Good morning. Hindi na naituloy ni Elias ang pagbate. Nagmamadali siyang hinila ng dalaga nang lumabas ito ng gate. What's wrong? Tanong niya. Nandyan kasi yung madam ko. Madam mo? Mula sa pagkakalinga sa gate ay napatingin si Dorothy sa binata. Dilat na dilat ang mga mata niya dahil sa pagkadulas. Madam? Ulit ni Elias. Anong madam? Wala akong sinasabing ganyan. Naglilinis ka ba ng tenga? Tumawa pa siya kunwari habang hingal na hingal. Mami kako. Nandyan ang mami ko. Oh really? Can I meet her? Akmang lalakad ang binata. No! Hinila niya ito sa braso. Nagkatinginan sila ni Elias. Ayaw mo bang makilala niya ako? Kumura pang mata ni Dorothy dahil sa tanong na yon. Mali ang pagkakaintindi nito dahil sa pagsisinungaling niya. Huminga ng malalim ang dalaga. Hinawakan niyang magkabilang kamay ng kapitbahay. Diretso niya itong tinitigan sa mga mata. Hindi naman sa ganon. Kahit sinong babae pagmamalaki ka. Alright, I understand. Baka natatakot ka sa mami mo. Takot na takot. Sagot niya agad.
Niyakap siya ni Elias. Itinagilid at idinikit naman niya ang mukha sa malapad na dibdib nito. Natatakot siya. Malapit na sila sa katotohanan. Ngayon na narito na ang kaniyang amo. Hindi na siya madaling makapagpapanggap. Paano na ito? Kapag nalaman ni Elias ang totoo, baka magalit ito sa kanya dahil nagpanggap siyang isang mayaman kumpara sa status nito sa buhay. Hindi lang basta ito langit. Kulang ang agwat nila para mailarawan ang pagkakalayo ng buhay nila. Elias, kumula siya sa pagkakayakap. Pwede bang huwag ka munang pumunta rito? If you say so. Kakausapin ko muna ang mami ko. Binobotonis na Dorothy ang uniforme nang pumasok sa bahay. Nakasalubong niya ang amo. Anong nangyari? Tanong nito. Mabilis niyang ibinaba ang kamay. Sino ba yon? At naghubad ka pa yata. Hindi ho. Kapitbahay lang tapos may nakita akong dumi sa halaman niyo. Nilinis ko muna kaya naghubad ako ng uniform. Ganun ba? Nahihirapan ka bang mag-isa? Seryosong tiningnan ng dalagang matanda. Gusto mo kumuha tayo ng ibang makakatulong sa'yo? Naiiyak siyang umiling. Tama bang niloloko niya ang mga taong nagmamalasakit sa kanya? Siguradong kapag nalaman ng amo ang mga kalokohan niya, ay sasama rin ang loob nito. Hindi na ho. Uuwi naman na daw po si Tinay. Ganun ba? Opo, madam. O siya nga pala mag-grocery ka. Inabutan siya nito ng pera. Magpapahinga muna ako. Inip na inip si Dorothy sa paghihintay ng jeep sa labas ng kanilang village. Sikip pa ang mga tao na nagsisiksikan sa waiting shed. Dorothy! Bati ng kaibigang kasambahay. Kumusta na si Tinay? Dagdag ni Jenny nang tabihan siya. Pareho pa silang may daladalang bag para sa pamamalengke. Maayos na, baka sa isang linggo. Lumuwas na siya pabalik rito. Nga pala, ang gwapo ng bago niyong kapitbahay ha? Binangga pa ni Jenny si Dorothy sa balikat habang kinikilig ang itsura. Nakita mo ba? Grabe, parang artista. Yun talagang kasabay malalaglag ng pangayong panty mo. Nandiri pa ang anyo niya ng tingnan ng katabi bago napailing at napairap. Hindi busy ako sa gawaing bahay kaya hindi ko pinagtutuunan ng pansin ang mga ganyan. Kaya may pa niya. At minabuting titigan ng kalsada. Kitang-kita niya ang itim na usok na nalalanghap nila. Ito naman masyadong mabuting kasambahay. Try mo namang lumabas. Sa bagay, wala ring magiging silbi yun. Ang dami kang nagkakagusto ron. Nagdudugtong ang kilay ni Dorothy nang balingan ng tingin si Jenny. Yung amo kong dalaga? Type na type yun. Sakto, nagtatrabaho siya sa kumpanya ng mga Villarreal. Hindi naman siya nun magugustuhan. Putol niya. Oh, paano ka nakakasigurado? Hamon sa kanya nito. Nagkatinginan sila. Wala lang. Kibit balikat niya. Baka kung sabihin niya ngayon kay Jenny na siyang nilalapitan ng kapitbahay nila, ay baka tumumba ito nang wala sa oras. Bakit? Magandang amo ko. Mayaman. Pareho sila. Bakit tingin mo? Sa'yo siya magkakagusto? Balik hamon ng kapwa kasambahay. Bakit? Hindi ba posible yon? Ang baba naman ang tingin mo sa atin. Hindi naman, Dorothy. Alam ko lang kung saan tayo lulugar. Kumura pang mga mata ng dalaga habang nakatitig sa isang direksyon. At siguradong hindi yun sa buhay ng mga mas nakakataas sa atin. Napabuntong hininga siya. Alam ko luma na yung kasabihan na ang mayaman para lang sa mayaman. Pero yun ang totoo. Lalo na ngayon sa hirap ng buhay. Aba, pipili na yung iba riyan ng mayaman kesa sa atin na kahit isang tuka. Siyempre nga, sino magkakagusto sa babaeng kinukudkod ang inidoro? Pipiliin ba yun ng mayaman laban sa babaeng nakapustura at may kamay na kasing lambot ng unan? Dorothy, maganda ka siguro, oo. Pera, yung kasing dami ng kanila, yung may pagmamalaki nila. Nalunok niya ang lahat ng emosyong nagbabara sa lalamunan. Alam niyang hindi intensyon ng kapwa kasambahay na laitin o hamakin siya. Sinasabi lang nito ang katotohanan na parang nakalimutan na niya. Masyado yata siyang nadadala sa mala fairy tale na istorya at mga pelikula.
Naniwala tuloy siya na kahit kasambahay siya, ay pwedeng magustuhan pa rin siya ng mayamang kapitbahay. Hanggang sa may humintong kotse sa harap nila at nang ibaba ang bintana, ay naroon ang bagong kapitbahay na pinag-uusapan nila. Dorothy. Nakangiti pa si Elias nang bumaba. Halos mapatingin sa gwapo at matangkad na binata ang lahat ng nasa waiting shed. Akala ko ba hindi mo siya kilala? Nagtatakang tanong ni Jenny. Tiningnan siya ng binata. Naiinis na iniwan ni Dorothy ang mga ito. Dorothy! Hindi humihinto ang dalaga sa paglalakad. Mabilis na sumakay si Elias sa kotse. What's wrong with her? Nakakunot noong tanong ng binata sa sarili habang marahang nagmamaneho. Napreno ni Dorothy ang mga paa nang humarang ang kotse ng binata. Naiinis niyang hinawi ang buhok. What's your problem? Tanong nito habang nakalahad ang palad. Wala. Hinarang ni Elias ang paglalakad niya. Seryoso niya itong tiningnan. I'm here. You can tell me everything. Mas seryoso na aniya ni Elias. Lahat? Sigurado ka riyan? Paninigurado ni Dorothy. Yes. Paano kapag sinabi ko na tigilan mo na ako? Awang ang labi ng binata kasabay ng pagkurap ng mga mata. Bakit? Anong nagawa ko? Wala kang ginawa. Then why? Malungkot na tono ni Elias. Nang humakbang ang paa nito ay agad na umatras si Dorothy. Marahang nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. May pupuntahan pa ako. Huwag mo muna akong guluhin. Tinalikuran niya na ang kapitbahay. Naglakad siya habang may mga luha. Dahil sa narinig kay Jenny, pakiramdam niya nagising siya sa pangarap na kinahuhumalingan niya. Sinampal siya ng katotohanan. Na baka kung kailan hulog na siya, doon malaman ni Elias ang totoo at iwan siya. Paano kapag nalaman nito na nagsisinungaling siya? Paano kapag nalaman nitong isa siyang peking mayaman? Dapat at tama lang na magalit ito sa kanya at nakakapagod na rin ang pagtatago niya. Ganon na rin ang pagsisinungaling sa among pinagkakatiwalaan siya. Masyado nang mahaba ang kwentong gawa-gawa niya. Paano niya ngayon tatapusin yon? Tinay! Dorothy! Nagyakap silang magkaibigan nang maabutan niya ito sa kanilang kwarto. Kailan ka pa nakauwi? Nagtabi sila sa kama. Kanina lang, okay na si nanay, kaya bumalik na ako rito. Tumango siya habang pinagmasdan siya ni Tinay. May problema ba? Nagkatinginan sila. Paano na yan? Aamin ka na? Tanong ni Tinay habang nakahiga sila at nakatitig sa kisame. Kwento niyang lahat ng nangyari habang wala ito. Hindi ko nga alam kung saan ko sisimulan. Natatakot ako. Nasa sulok ng mga mata ni Dorothy ang mga luha. Natatakot ako sa maririnig ko kay Elias. Hindi ko alam kung matatanggap ko ba lahat ng isasagot niya sa akin. Tuluyang tumulo ang mga luha ng dalaga. Gusto mo na ba talaga siya? Nilingan niya si Tinay. Umiiyak siyang tumango. Niyakap siya ng kaibigan. Walang problema siguro kung pareho kayong mayaman. Kung pareho kayo ng estado. Saad nito. Alam ko, kaya nga ako nahihirapan. Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ako sa kabila ng pagkakaiba namin ng katayuan sa buhay. Kung ganun pa rin niya ba akong titingnan, pahalagahan, at patuloy na hahangaan. Pakiramdam ko kasi nakita niya lang ako dahil pareho kami ng estado. Pareho kaming mayaman. Kung nakasuot ba ako ng uniforme ng isang kasambahay at malaman niya na kailangan ko pang magpakapagod para makakain, lalapit pa rin ba kaya siya sa akin? Ipagmamalaki pa rin ba ako ni Elias? Napangiti ng tipid si Dorothy nang makita ang ilang bata sa labas ng village. May kinuha siyang pagkain sa loob ng bag na dapat para sa kanila. Mga bata, halik kayo rito! Inaaya niyang mga itong umupo sa gilid ng daan at isa-isang binigyan ng pagkain. Nakangiti niyang pinagmasdan ng mga batang lansangan na tuwang-tuwa sa pagkain na ibinigay niya. Simple lang talaga ang kasiyahan ng mga katulad nilang salat sa yaman.
Inihinto ni Elias mula sa di kalayuan ang kotseng minamaneho. Bago pumasok sa village ay natanaw niya ang dalagang kalapit-bahay na may mga kasamang bata. Masaya itong kumakain kasabay ng mga bata. Napansin niya rin ang suot nitong uniforme. Napangiti siya ng kaunti. Simula nang hilingin ito na lumayo siya, 1 linggo din nang nakalipas nang makita niya ulit ito. Kung bakit hiniling yun ng dalaga sa kanya kahit wala naman siyang natatandaang ginawang masama o pinag-awayan nila. Sa tingin niya, ito na ang sagot. Hindi naman siya nagulat dahil noon pa man ay iba na ang kutob niya. Ginusto niya lang na masigurado niya yon at naiintindihan niya ang dalaga. Alam niyang hindi masama ang intensyon nito. Ramdam niya kung gaano kabuti at kalinis ang puso ni Dorothy. Yun ang kailangan niyang ipaglaban at kailangan niyang makuha dahil hindi niya alam kung meron pang katulad na babae nito sa mundo niya. Malayo pa naman ang birthday ni Madam ah. Oo nga eh. Anong meron? Tanong ni Dorothy. Pinanonood nila ang catering at ilang tauhan habang inaayos ang malawak na garden. Nagkatinginan ang dalawang kasambahay. Hayaan mo na, magtrabaho na lang tayo. Aniya naman niya. Kumusta pala kayo ni Elias? Parang hindi ko na siya nakikitang napunta rito ah. Usisa ni Tinay habang sabay silang naglalakad papasok sa loob. Iniwasan ko na. Huminto sila sa paglalakad. Bakit? Gulat na tanong ng kaibigan. Anong bakit? Kasi yun ang tama. Kota na ako sa pagsisinungaling. Baka hindi na ako papasukin sa langit. Nakuha pang magbiro ni Dorothy sa bigat ng nararamdaman. Hindi madaling umiwas, lalo na't nasa isang lugar lang sila ni Elias. Ginawa na lang niyang lahat ng makakaya niya para hindi na ito makita. Alin lang sa dalawa ang magagawa niya sa oras na matitigan niya si Elias sa mga mata. Magsabi ng totoo o magsinungaling. Paano yung nararamdaman mo sa kanya? Aba, first time mo kayong magkagusto sa lalaki. Hirap nga sa buhay na kaya ko. Hirap pa kaya sa puso? Isa pa, noon pa man tanggap ko na. Hindi kami pwede. Kaya tayo nagpanggap na mayaman at ka-level niya para makasabay tayo at kahit papaano mapansin niya. Ngayon tanggap ko na. Masyadong mataas ang langit para abutin ko. Mapait pang dagdag ni Dorothy. Dorothy! Agad silang pumasok nang marinig ang tawag ni Ophelia. Naabutan niya ito sa sala at may kasamang mga babae. Ano po ang iuutos niyo, madam? Tanong niya. Heto, isuot mo to at magpaayos ka sa kanila. Naguluhan siya. Hindi ko pa naman po birthday ah. Oo nga po, madam. At saka ano po yung party sa labas? Tanong naman ni Tinay. Napatingin siya sa isang malaking kahon at mga babaeng lumapit sa kanya. Parang nangyari na ito. Noong gabing pinadalahan siya ni Elias ng glam team para sa isang party. Tiningnan niya ang among si Ophelia. Pwedeng huwag ka nang magtanong. Sundin mo na lang ang utos ko. Napipilitang tumango ang dalagang kasambahay. Ilang oras matapos siyang ayusan, nang pumasok ang amo sa loob. Nakaharap siya sa salamin nang may isuot itong kwintas sa kanya. Madam! Akma siyang lilingon nang pigilan siya ng matanda. Madam! Hawak niya ang kwintas nang tingnan si Ophelia sa salamin. Para sa'yo talaga yan. Matagal ka nang nagsilbi sa akin ng buong tapat. Isa kang mabuting tao at kasambahay. Dahil dyan, para sa'yo ang kwintas na ito. Salamat po, madam. Naiiyak niyang tugon. Maninirahan na ako sa Amerika. Kaya, iiwan ko na sa'yo ang bahay. Kay Tinay naman ang bahay ko sa Las Piñas. Natuod ang dalaga sa kinauupuan. Regalo ko sa inyo dahil kahit kailan hindi niyo ako binigo at sinira ang tiwala na ibinigay ko sa inyo. Salat man kayo sa buhay, mayaman naman kayo sa prinsipyo at puso. Niyakap ni Dorothy ang matanda. Marahang bumaba si Dorothy sa hagdan habang may magandang musika mula sa isang banda. Nakatingin sa kanya ang lahat ng bisita. Ganoon na rin si Tinay, na katulad niya ay para ring isang prinsesa. Huminto siya sa ibabang baitang ng hagdan at kulang na lamang mapaiyak nang makita si Elias. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Napatitag siya roon
Come on, Dorothy. Pigil ang hikbi niya ng kunin ng kamay ng binata. Dinala siya nito sa gitna. Marahan silang nagsayaw habang magkayakap. Hindi ako mayaman, Ilyas. Simulang pag-amin ng dalaga habang nakatitig ng tuwid dito. Ipinanganak akong mahirap. Nagtatrabaho ang nanay ko rito. Matanda na siya kaya ako nang pumalit sa kanya bilang kasambahay ni Madam Ophelia. Tahimik na nakikinig ang binata. Nagsinungaling ako. Yun lang kasi ang tangi kong magagawa para mapalapit at maging pantay sa'yo. Kung malaki ang bahay ko, kung nakapag-aral ako at may pamilya kong mayaman na tulad mo, kasi gusto kong makalapit sa mundo mo. Patuloy niya habang tumutulo ang mga luha. Ngumiti si Ilyas. Huminto sa pagsayaw at pinunasan ang mga luha niya. Pinagkatitigan siya sa mga mata. Kahit hindi ka mayaman, kahit saan ka galing, at kahit na ikaw ang pinakamahirap na tao rito. Hinawi pa ng binata ang buhok niya at inilapit ang muka. Mamahalin pa rin kita. Magugustuhan pa rin kita. Makikita pa rin kita. Dahil ikaw ang nagustuhan ko, hindi ang yaman o katayuan mo sa buhay, Dorothy. Marahan niya itong kinabig sa bewang habang magkadikit ang kanilang noo. Wala kang katumbas na yaman, Dorothy. Kaya sabihin mo sa akin ngayon na doon ka lang nagsinungaling. Pero lahat ng pinakita at pinadama mo sa akin ay totoo. Hinawakan ni Dorothy sa likod si Ilyas at tinitigan sa mga mata. Totoo lahat yun, Ilyas. Kaya ako umiwas dahil hindi ko kayang magsinungaling sa'yo. Masyado kitang mahal para lokohin. Napangiti ang binata. Nagsisisi ako na hindi naging totoo ako sa'yo. Akala ko noon, kailangan ng yaman para maging masaya habang nabubuhay sa mundo. Nagkamali ako. Sinapo niya ang magkabilang pisngi ni Ilyas. Tinitigan niya ito ng buong pagsamo. Dahil hindi mapapantay ng kahit anong yaman ang tunay na kaligayahan. At ikaw yon para sa akin, Ilyas. Alam kong kahit wala man akong kayamanan, basta nasa akin ka at kasama kita, wala na akong ibang kailangan. Lumuhod si Ilyas sa harap niya at may inabot na singsing. Narinig niya ang kinikilig na mga manonood. Hindi kita may kukumpara sa kung sino, Dorothy. I love everything about you and I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me, love? Umiiyak siyang tumango. Oo naman, pakakasalan kita. Inalalayan niyang tumayo si Ilyas. Isunuot nito sa kanya ang singsing bago siya hinagkan sa labi. Tuwang-tuwa naman na nanunood si Ophelia at si Tinay. Ganun na rin ang mga bisita sa kanila. Lumipas ang araw nang ayusin ni Ophelia ang mga papel para ilipat sa pangalan ni Dorothy ang buong bahay. Ganun na rin ang ilang negosyong may iwan sa Pilipinas, pati na rin ang mga ari-arian na iiwan naman kay Tinay. Bumalik na rin ito sa Amerika. Minabuti ni Dorothy na tumira sila ni Ilyas sa bahay ng dating amo. Napagdesisyonan na rin ng asawa na wag nang bumalik sa Australia para ituloy ang paghawak sa kumpanya ng pamilya nito. Dito sila sa Pilipinas bubuo ng pamilya, isang masayang pamilya. May kalakihan na ang tiyan ni Dorothy habang nasa garden. Nakaupo siya roon at pinagmamasdan ang tahimik na paligid. May ilang buwan na rin ang nakalipas. Matapos silang ikasal, ay biniyayaan agad sila ng anak. 6 na buwan niya na itong dinadala. Hi, love. Tumabi at hinalikan siya sandali ni Ilyas. Tinabihan siya nito sa silya at inakbayan. Anong iniisip mo? Tanong ng asawa sa kanya. Iniisip ko lang na maswerte ako sa naging amo ko noon. Tinulungan niyang gumaan ang buhay ko sa kabila ng lahat ng ginawa ko. People get what they deserve. Nilingan niya si Ilyas. Sabi nga hindi ba, kung anong tinanim, yun din ang aanihin. You are a good person, so you deserve this life. You even deserve more. Iginiya ang asawa na isandig niya ang ulo sa ibabaw ng balikat nito. Alam mo bang nakita ko na
binigyan mo ng pagkain yung mga bata. And that time, alam kong beyond lying masigit ka pa ron. Nagsinungaling ka man, alam ko na hindi mo intensyon na saktan ako o lokohin. Inalalayan siyang tumayo nito at pinaharap. Wala pa ring nagbago kung paano siya tingnan ni Elias. Parang kahapon lang sila nagkita. Naroon pa rin ang laging ningning sa mga mata nito sa tuwing nakatitig sa kanya. Napangiti na lamang si Dorothy habang pinagmamasdan ang magiging ama ng anak niya. Pero alam mo bang kahit anong uniforme ang suot mo, ganito pa rin tayo magtatapos. Gugustuhin pa rin kitang pakasalan at makasama sa buhay at maging ina ng mga anak ko. Tumango siya habang pumapatak ang mga luha. Hindi lang siguro siya nagtiwala na pwede talagang maabot ang taas. Pwedeng matupad ang pangarap basta magpakatotoo ka at maging mabuting tao. Magiging sapat ang sakit sa dulo. Walang makapapantay sa saya at kabayaran ng pagiging tapat at mabuti. Maraming salamat, Elias. Dahil sa'yo, naranasan kong mahalin ng tapat at maramdaman na wala naman talagang pagitan sa ating dalawa. Naduwag ako. Naniwala ako na baka katulad ka ng iba riyan. Baka katulad ka nilang tumitingin sa kung magkano ang laman ng bulsa. O kung sa anong yaman ang maipagmamalaki ko. Habang ang totoo, ang tunay na dapat ipagmalaki sa mundo ay ang malinis at marangal kong trabaho. Niyakap siya ni Elias habang umiindayog kahit na wala namang naririnig na musika. Sinusundan lamang nila ang tibok ng puso na sumasaliw sa pag-iibigan nila. Mahal na mahal kita, Dorothy. Ikaw ang buhay ko at pinapangako ko na hindi ka na makakaranas ng kahit anong hirap. Hanggat kaya ko, ibibigay ko ang buhay na nararapat para sa'yo at para sa mga anak natin. Naging mahigpit ang yakap ni Dorothy kay Elias. Alam niyang tunay at tutuparin nito ang pangako sa kanya, sa kanilang mag-ina at magiging pamilya. Nanganak siya at iniluwalang maganda at malusog na babaeng sanggol, si Princess Dorothy Villarreal. Naging mas masayang buhay nilang mag-asawa dahil sa pagdating ng anak. Pakiramdam niya ay araw-araw may yaman siyang hindi matutumbasan. Kasama niyang asawa at anak, nagmamahalan na para bang walang katapusan. Dinala na rin ni Dorothy ang ina sa Maynila, kasama nila ito sa mas nakaluluwag na buhay, komportable at hindi gaanong kahirap. Si Tinay ay napalago rin ng ibinigay ng kanilang dating amo. Ninang ito ng anak niya at madalas pa rin silang magkita. Ano pa bang hihilingin niya sa Diyos? Parang wala na. Mas gusto niyang makasama ang mga ito. Dahil sa hirap na pinagdaanan niya, ito palang magiging huli niyang kanlungan sa piling ng pamilyang hindi niya inaasahan. Ipinangako ni Dorothy na mamahalin niya ang biyayang meron siya. Ang ina, si Elias at ang anak. Dahil ito palang tunay na yaman, isang aral ang kanyang natutunan. Ang taong peke at nagpapanggap lamang ay walang malinaw na patutunguhan. Humahanga siya sa kapwa niyang kasambahay na gagawin ng lahat para makaahon sa buhay. Naniniwala siyang may katumbas lahat ng hirap sa buhay. At sana, lahat maging kasing suwerte niya. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.